Sa pagsisimula naman ng pasukan, muling nanindigan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pag-phase out ng mga lumang school services. Ayon sa LTFRB, kailangang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong pasukan. Yan ang tinutukan namin kasama si Dina Pagibitan. Isang taon pa sana ang hinihiling ni Aling Sonia bago ma-phase out ang kanilang school service. Ngunit ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, phase out sa mga school service na edad 15 taon pataas. Pinakikiusap po sana namin na kung pwede, ma-extend pa ka, yun ang hinihiling ng iba na maka-extend pa ho ng 1 year. So kung talagang ma-phase out yan, wala na kaming pagkukunan ng konting kabuhayan. 2004 pa na mag-issue ang tanggapan ng panukalang 15 taong lifespan sa mga school service. Ngunit pinalawig ito hanggang 2012 kung saan ipinaalala muli ng LTFRB ang naturang kautusan. 2013 na mag-issue ng memorandum circular ang tanggapan na nagsasabing i-phase out na ang mga lumang school service na ipatutupad sana taong 2014. Ngunit muling humiling ng isa pang taong palugit ang mga operator ng school service. Yung mga maapektuhan po nito ay actually yung mga more than 15 years na mula noong January hanggang ngayon ay hindi na sila dapat nakarehistro. No? At ngayon, kung may valid pa naman yung kanilang franchise, pwede naman nila itong palitan ng mas bago. Or ang tinatanggap po namin is 5 years or younger. Sa ginawang inspeksyon sa mahigit 40 units ng school service sa Don Bosco School sa Maynila, paalala ang tanggapan na sumunod sa mga patakaran upang iwas disgrasya at abala. Mahalaga raw umanong malaman ng mga operator at driver ang mga safety measure para sa kaligtasan ng mga sakay na estudyante. Bukod sa tamang kulay at body markings ng mga service, mahalagang mayroon itong fire extinguisher, mga gamit sakaling masiraan at first aid kit. Dapat rin nakita ang mga pasahero mula sa labas ng service. Kung ang lahat ng mga pasahero ay mga babae, hindi dapat lalaki ang konduktor nito. Hindi rin papayagan na babaeng pasahero ang katabi ng driver. Ito raw ay para maiwasan ang anumang uri ng pananamantala ng estudyante. Ang requirement po yon ay lahat na ng mga units ngayon should have their individual seat belts. No? So kahit yung mga front-facing or itong mga side-facing, sabi ko nga meron ang mga ito. Yung mga bago na mga ipapalit dun sa mga phased out, yun na yung mga dapat na front-facing ang kailangan. Samantala, simula June 8, huhulihin na ang mga kolorum na school service na may multang 200,000 pesos sa ilalim ng Joint Administrative Order ng LTFRB at LTO. Paalala naman ng tanggapan sa mga magulang ngayong pasukan para iwas abala at disgrasya. Ang pakiusap nga beforehand is for the parents nung mga alam ho nila na hindi na ho registered yung mga sasakyan ng mga anak nila, is to look for new vehicles na masasakyan nila for the service because itutuloy po namin yung panghuhuli. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.